Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap. Heartline. Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan. Heartline. Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Hello po mga kaibigan, welcome po muli dito sa Heartline Friday Night Edition. Ito ho si Kuya Pilo Laharca, ang inyong host dito sa ating Friday Night. Magandang gabi sa inyo. Kamusta po mga kaagapay? Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, magandang araw sa lahat ng kaagapay natin dito sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, at patuloy tayo napapakinggan dito sa Heartline ngayong Biyernes mula alas 9:30 ng gabi hanggang alas 11. At tayo ay patuloy pa na binibigyan ng pagpapala ng Panginoon para masagutan yung inyong mga concern. Tayo po ay nakikita din sa Facebook. Puntahan niyo po sa FEBC Heartline Radio at doon makikitaan niyo ang ating Facebook page. So tayo ay nasa teleradio. At sa mga kaagapay natin dyan ngayong gabi, umaga, tanghali, buong mundo ay nakikinig. Salamat sa inyo sa pagpapatuloy pa na pagsuporta sa Far East Broadcasting Company dito sa Heartline. At meron akong special guest dahil nabalitaan nyo siguro yung tungkol sa mga nagaganap sa mga school. Pero i-introduce ko lang mula sa inyo ang isa sa mga naging barkada ko sa church. And he's a very good friend of mine. At maraming salamat sa time at oras na binigay mo sa amin. Kahit na napaka-busy niya, andito ngayon si Kuya Rolin Balinas. Hello, Kuya Rolin. Kamusta? Magandang gabi po sa inyo lahat. It's a privilege po na maimbitahan ito sa Heartline. No? Si Coach Pilo ay personal nating kasama sa ministry way back before. At talagang binigyan natin ng oras para sa ministeryo nito. Oo, kasama ko tong si Rolin ng around mga high school pa lang, 90s pa o and 2000s. Mga ganun. Mga bago pa mga around naalala ko college pa lang ako noon ando ko na Ayan. Si Kuya Rolin ay isang teacher at siya ay hindi lang guro, siya ay MA graduate ng School of Christian Education. So under ng PACE. So siya ay graduate ng PACE Graduate School of Christian Education at may Masters in Guidance and Counseling, major sa Christian Education. Siya ay naging guro sa iba't ibang mga Christian schools gaya ng Christian Academy Manila, Ashtec, tsaka ngayon ay nasa gobyerno dahil isa siya sa mga nagtuturo doon ng humanities, social sciences, and isa siyang guidance advocate under ng DepEd or Department of Education at sa Schools Division Office dito sa Malabon City. Oy, Malabon pala! Parang Rolling. Ano bang balita dyan sa Malabon? Medyo edit ko lang ng konti. Hindi pa po ako tapos sa AMA. Oo. I'm still working it out. Nasa units pa lang tayo ng 32. Okay. So meron pa siyang compre and then pagkatapos ng papuntang thesis. So yes, very good. Hindi pa graduate na shout out sa mga naging professor ko diyan, no? Yes. Kay Ma'am Sigaba Moore. At saka yung parang staff and librarian namin si Kuya Noel Dino. Yan. Uy, Kuya Noel Dino. Okay. Alam mo, sino pa yung mga gusto i-greet doon? Sige, go. I-greet mo na. Sa Potrero National High School, doon po ako nagtuturo bilang senior high school UMS teacher at sa guidance associate. Yes. So I want to greet my principal, si Ma'am Net Jimenez. Yes. At ang mga co-teachers ko sa Potrero National High School at especially sa senior high school departments. Tamay ko na rin si Nanay. Si Nanay po ay isa pong tagapakinig ng FEBC 702 Heartline, Nanay Rosa. Yes. At sa aming mga ka-churchmates sa Grace Bible Church. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yeah. At sa mga estudyante ko na nakakasama ko rin sa Bible study every Friday, magandang gabi sa inyo.
Oo. Yan kasi ito si Rolin ay isa ring guidance counselor at nasa hands-on siya sa mga estudyante sa schools, ano? Alam niyo naman mga kaibigan, mayroong mga kaganapan last month na may mga bagay na talagang nakakagulantang sa news, ano? At kaya natutuwa ako kasama natin isa sa guidance advocate na si Teacher Rolin dahil nasa ground level siya eh. Nasa ground zero siya sa mga bagay na patungkol sa ganyan. So, Kuya Rolin, Teacher Rolin, kamusta naman po ang mga estudyante na diyan sa, well, we will not specify exactly kung sino sila. But I just want to know, sa guidance program, being advocate, ano ba yung mga bagay na ginagawa natin para mas ma-harness o maprotektahan ang mga estudyante sa paaralan? Kasi recently, kung nabalitaan nyo, mayroong mga naging hostilities sa news, mga bata pa lang, mga below 12 years old ba yun? May isa ay 15 anyos, isa Hmm. 14 O anyos. yun, mga ganun. At nagkaroon ng barilan sa school. Isa sa mga bagay na nakakabahala kasi nababalitaan natin to doon sa US o kaya sa ibang bansa. Pero hindi natin i-expect na mangyari dito sa atin. Pero, bakit? Kamusta naman ang programa na inyong na-implement po? So, generally, si DepEd may tinatawag na opening block. No? Kasi Oo. opening block the first week ng klase. Oo. So, orientation, Oo. tapos familiarization ng paaralan. Oo. Before, may ginagawa kami psychological aids sa tinatawag. Mm. Yung parang idadiagnose mo yung bata, yung kanilang mental health condition. So, Mm. hindi kagad ipapasok yung lessons. So So, more parang on welcoming. papakiramdaman muna Oo, exactly, yung exactly. kamusta yung damdamin nila. Mga Oo. kanilang emotional temperature ng Yan. tinatawag. Oo. Kanilang kahandaan emotionally, psychologically, Yan. physically sa pag-aaral. Kasi nga, Oo. dahil sa mga maraming mga kaganapan Oo. sa social media, yung social media napaka-open, Oo. open siya, open platform na lahat na nangyayari sa bansa. Hindi katulad nung panahon ni Coach Milo, no? Diaryo, yun lang yung parang information na available para Oo nga eh. sa mga tao. Naalala ko noon, no? Nung tama ka yun sa dyaryo. Nung bata kami, ang mga nagbabasa lang ng dyaryo, yung tiya ko, tito, mga magulang lang. Sila yung naandun sa breakfast table, nagbabasa noon. Yung mga bata, ano lang, cool lang, komportable, at hindi kailangang alalahanin yung mga problema pang mundo. Pero iba na ngayon ng mga bata dahil siguro sa exposure nga sa media, no? Lahat ng problema ng buong mundo na-expose sila. Kaya naman, alam mo, nalulungkot ako dahil marami sa kanila ang tinatamaan ng depression, tinatamaan ng lungkot, tinatamaan ng helplessness. At yung parang pakiramdam nila, hopeless na ang kanilang buhay, kinabukasan baka ano na magiging buhay na. Dahil yun yung binibigay para sana sa mga matatanda, pero matatalino mga bata, nasasagap din nila. Tingin mo, teacher? No, dahil nga sa masyadong readily available ang social media sa mga kabataan yun, Oo. meron na sila mga personal issues and struggles. Oo. Makikita pa nila yung other vulnerability ng ibang tao na Yes. mabubuksan sila na madadagdag ulit sa kaisipan nila yung burden Yeah. ng mga problema sa lipunan, Mm. problema social, economical, and personal o psychological. Isa sa mga ginagawa ko talaga na tinitingnan yung mga social media ng mga estudyante ko. Oo. Madalas pag may post dyan na something depression or seemingly parang gusto mag-suicide, pini-PM ko. Talagang Oo. sabi ko, nak, anong ibig sabihin ito nakapost na to? Ito ba ay seryoso o may gusto ko lang ipahayag? Mm. Nonetheless, hindi ko siya ginagawang biro. Parang sabi mo ng bata, sir, wala lang yan. Pero hindi siya wala lang kasi mahirap Mag-assume, ano? mag-assume. Pangalawa, Oo. mahirap na expose yung sarili mo sa public through FB na walang reason Oo. na gusto mo lang magpapansin. Kahit gusto mo magpapansin, may reason pa rin behind. So minsan, ipopost ko yan, tatanungin ko yung advisor,
kung hindi ko siya kilala, no, personally, kung hindi siya kilala, kung hindi siya estudyante, Oo. magtatanong ako, baka may kilala silang bata na ito yung name, ito yung grade level. Oo. Kung yung advisory, please, kindly contact or talk to the student. Oo. Tapos pakitanong kung ano yung kanyang condition ngayon, ano yung Mm. nararamdaman niya, ano yung gusto niya talaga implied, ano yung gusto niya talaga ipahayag. Oh. So, Actually, kasi ito bago pa lang nararanasan ng mga bata yung pagkakaroon ng ganitong damdamin. Pagka pumasok sila sa ganitong edad, iba-ibang damdamin ang mararamdaman at first time nilang nararanasan yun. Kaya pagka first time nilang nararamdaman yung lungkot, eh talagang lungkot na lungkot dahil bagong-bago sa kanila yun. So it's a very, very tough time mm, para sa mga bata. Ano? So, so paano niyo ina-approach po ito? yun siya. Una, bilang teacher, no, Mm. kung nagko-comment tayo sa mga messages ng mga ibang tao, so ang bantay, isa sa mga abangan din natin, yung mga pinupost ng mga estudyante. Mm. So ako, yun, isa sa mga talagang tinakda ko na sa sarili ko na tingnan din yung mga post nila. Ano Mm. man yun, talagang noted sa akin yun. Tapos i-chat ko siya personally. Kung merong malapit sa kanyang kaibigan, yung muna initially yung papakausap ko, kamusta yung mga friend mo? Ayan, ayan. Tapos Oo. ganito yung post niya, no? Sa kaibigan muna, closest friend. Oo. Until such time, kung nagsabi yung bata na kailangan niya ng tulong, kailangan niya ng kausap, Mm. doon pwede na kaming mag-intro o pumasok. Ah, ah. Or teachers na malapit sa kanya na pwede niyang pagkwentuhan emotionally yung kanyang Oo. kondisyon. Eh, mm. Sige. Bakit bakit sa kaibigan lumalapit? Ayaw sa magulang? Well, ang number one, ako sa karanasan ko for 13 years sa sa academe, sa Oo. edukasyon, Mm. ah, mas madalas ang parents sa kanilang issues eh. Hindi Oh. sila makadivulge, hindi sila makapag-open kasi personal issues nila ay nanggagaling problema sa parents. Ah. Hindi sila nagpapakinggan, hindi sila nabibigyan ng pansin. Mm. So, naiintindihan ko rin yung parents kasi most of the parents hindi rin alam paano handlein eh. Oo. Hindi rin alam paano i-approach. May mga Mm. parents nga, sir, pakikamusta mga yung anak ko. So, nagugulat ako kasi siya yung araw-araw nakasama. Oo. Pero ako mangangamusta, no? So, parang hindi ko alam saan ako magsisimula. Pero Tapos ang since, dami-dami nilang hawak mo, no? oo, Oo. pagka ganun, titignan ko yung bata. Oo. Titignan ko yung kahandaan niya kung mag-o-open siya o hindi. Kung Mm. mag-o-open, syempre, initially, mag-extend tayo ng help sa Oo. bata. Oo. Pero I suggest, yung mga magulang, maging mapagmasid din sa Yes. kilos ng mga anak. Kasi from bata, no, from toddler hanggang adult, hindi naman, sorry, itong Hanggang sa pagti-teenagers. adolescence nila, Oo. teenager nila, alam na alam mo eh, yung development ng Oo. pag-ugali ng bata, ng anak mo. So mas lagi ikaw yung makakatugon. Mm. Mm. Pero usually, ang kailangan lang naman talaga nila, mapapansin sila, makausap sila. Sabi ng iba eh, hindi sila nabibigyan ng pansin o value. Mm. May mga bata naman talaga na ayaw naman talaga mag-open. Doon tayo mahihirapan Oo. sa ayaw mag-open. Kaya ang isa sa mga ako personally, sa kaibigan. Mm. So, kamustahin mo, tapos tingnan mo kung anong pinagdadaanan, anong problema niya. Mm. Kasi mas malapit sila eh, mas transparent sila sa mga kaibigan. May mga Oo. pagkakataon sa teacher, maganda yun. Alam natin paano sila tutulungan. Paano kung hindi? So Oo. kung kaibigan, ang ginagawa ko, hindi ko naman hinihingi detalye kasi baka mamaya masyadong personal. O Oo. general ano lang info. Para Mm. kung nasa klase siya, alam ko paano ko siya Mm. gagabayan, o paano ko siya Mm. tutulungan no, sa kanyang Mm. pinagdadaanan. Kung may general info, Mm. pwedeng gamitin para basis, Mm. para maano yung kanyang mabantayan. Mm. Sure ako doon sa school niyo mayroong mga signboard nakalagay na if you feel anything pag kami nararamdaman kayo, lapitan niyo lang si teacher ganito gan. Meron ba mga gano'n na Meron ganun. Minsan sa Facebook na kinrate namin, Listening Heart. Meron kaming ah GC o Facebook na kinrate no, para sa mga estudyante na hindi kaya mag-open personally. oh
So tinawag namin to listening heart. So nagagamit namin to. Doon nagagamit ko siya para magbigay ng advice. Generally, yung isa kong kasama, shoutout kay Ma'am Annie Dose, Oo. nasa ibang paaralan na siya. Oo. So nandun doon kami, may mga ano kami doon, may mga pinupost about mental health awareness, Oo. mga paano mo i-handle yung issues mo, paano ko magko-cope sa mga pinagdadaanan mo. Minsan mga personal development din. Oo. So general yun. Oo. So that is also a platform na sinasabi namin na open space to, pero safe din naman kayo. Safe Oo. space din sa ganitong klaseng platform. Ay, gusto ko yan, Teacher Rolling. Nako, buti naman at nagagamit yung bagay na nagkakaroon ng problema, pwede rin magamit sa kabutihan din naman, ano? Naisip ko lang, ano, mukhang maganda Kuya Rolling kung kunwari, merong mga nagpa-podcast o kaya merong nag-vlog na mga mature people. Siyempre, sasalain mo kung sino yung nag-join doon sa chat na. Tapos mag-share para kung paano i-handle ang kanilang mga emotion, ano? Kailangan magtulong-tulong na tayo ngayon para do sa ating mga anak, ano, para sama-samang kilos sa mga magulang. What do you think? Maganda yan, talagang kahit dapat yan noon pa. No, mula nung masyado nang naging parang yung bago pa nagkalumala. Bago pa yung kasi parang social media ngayon parang staple food kung parang kanin na hindi pwedeng maubos isang araw mo na hindi ka nakapag-rice. Ganun din ang Facebook. Hindi maubos isang araw mo na hindi ka nakapag-open ng social media. Oo nga. So, magamit na i-take advantage yung mga opportunities na makakabuti, lalo na sa mga kabataan. Kailangan nating i-redeem yung mga kabataan ngayon. Kailangan nating mahango sila mula doon sa impluwensya ng social media na minsan ay hindi maganda yung epekto sa murang edad. Ano? Siguro sa mga matatanda, kaya nyo nang salain, pero yung mga bata, yung mga adolescent, hindi pa. Ano? Ayun. Sa ngayon, Kung maalala mo, no, sa counseling, pagka ikaw ay nakapag-usap sa bata, o sa sino pa man, naging client nyo, sabi ng iba mga professional. Pagkatapos siya, may debriefing eh. Kasi yung in-unload niya, na-load sa'yo. So, ganun din. Pag nanood ka ng social media, ano man napanood mo sa social media, yung mga napanood mo doon, nag-loading sa'yo. Apektado ka talaga. Apektado ka. Somehow, pagka hindi mo alam i-filter yan, hindi mo handle, gagayahin mo yun. Na parang, hindi, ito ni normal eh. Pakaraniwan na itong nagkikipagsuntukan eh. Pakaraniwan ito na sa classroom mismo, nananakit eh. Nambubuli ng teacher, nambubuli ng classmate. So dahil naging open platform nga siya, ng common o pangkaraniwan, ang mga bata hindi naman kaya i-filter kasi nga nangyayari, nasasagat. Wala namang debriefing. Ang mga parents, hindi naman kung ano pinanonood nila. Ang teacher, syempre, hindi naman sila nababantay pagdating dyan. So, isa sa mga talaga dyan, yung gusto ko nga yung sinabi ni Congressman Roman, na bakit hindi pa rin naisusulong yung tinatawag na Guidance Counselor Associates. Matagal na pala siyang batas. No, hindi naman ako kami nakikisawsaw, no? Hindi kami sabay sa hype nito. No? Pero dahil nga kulang o kakaunti ang licensed guidance counselor, mababa yung salary grade, hindi siya interesting at attractive sa mga license eh. Karaniwan lang naman ng mga licensed guidance counselor na nasa public school ngayon, teacher na sila nung sila ay nagmasteral. Part na sila ng system ng ahensya ng DepEd nung sila ay nakapasa. So talagang tinuloy na nila. Pero just the same, mababa pa rin ang kanilang sweldo. Sa kanilang haba ng pag-aaral at paraan ng pagiging eksperto, kukuha ka ng board exam. Kaya ang isa sa tugon para makatulong sa kalagayang mental health ng mga kabataan niya, yung talagang mapabilis na yung pagsulong, no, pag-aproba ng tinatawag na Guidance Counselor Associate. Ito yung mga non-licensed professional na expert naman at trained kasi nga kung kayo psychologist, psychological background o guidance counselor na masteral na hindi ka pa nakapasa ng board exam, may mga tinatawag naman OJT na training. At kung ikaw naman ay nasa loob na mismo ng ahensya at hindi ka na malisensyado,
ikaw yung pinakamalapit na kandidato para maging guidance counselor associate. Ngayon, ang isa sa mga magandang batas dito ay yung sweldo maitataas Ayan, para okay. makatulong Maganda talaga yan. sa mga licensed guidance counselor. Mm. Hindi naman para suhulan, no, ang mga guidance counselor associate. Kasi yung expertise nila, yung kinakailangan nila, yun yung need Mm. ng panahon at pagkakataon. So, Mm. although isa sa mga Mm. kagaanan, Mm. tsaka parang kasiyahan na rin ng mga teacher na Mm. maitaas ang sweldo kasi nga naman yung parang expertise naman at training at Oo. tinapos. Ay, Eh, nako. Natutuwa ako dun sa shout out kay Pastor Rally Abalon dahil sa kanyang program for safety in schools. Maraming salamat sa inyo, Pastor Rally, ano. Actually, maganda 'yun na may mga improvement tayo sa mga government initiatives patungkol doon. Pero ang mga magulang ay malaki ang impluwensya din sa mga batang ito. Meron bang programa ang school para sa mga parents naman na ma-equip ang mga parents? alam mga eskwelahan, no, meron kang tinatawag na PTA. PTA. Oo. So, ang PTA ay nagaganap yung every quarter. Oo. Updating ng mga kalagayan at mga kondisyon at performance ng mga bata. Oo. So, pagkabigayan ng card, merong klaseng orientation, Oo. monitoring, Oo. at feedbacking sa mga parents. Ang Ayan. nakakalungkot lang talaga, compare sa private, kasi nung Oo. ako'y nasa private, talaga yung magulang pag nagpa-meeting, gagawa ng paraan para makarating at Oo. mapakinggan yung programa ng paaralan Yes. para sa mga bata at para sa kanila kung paano sila magiging partner Oo. na Ay, good. Mm. development ng bata. Sa public school, sa aking 13 taong pagtuturo, kakaunti lang yung mga magulang na interesado na maging bahagi ng programa ng paaralan. Sa pilitan pa yun. Mm. Minsan papatawag namin magulang, lahat ng dahilan para hindi makarating, hindi talaga namin makikita hindi Mm. makakarating So magugulat nila at the end of the school year, na anak nila mahirapang makalabas. Kasi Mm. maraming kulang, maraming absences, maraming hindi nagawang mga activities, Oo. research na kailangan, requirement para So, makagraduate. so I guess kailangan nating lalong ma-encourage mga magulang po diyan, mga kaagapay nating magulang, mag-join, makilahok doon sa ating mga programa na makakatulong sa ating mga anak na mapaunlad ang kanilang kinabukasan, mapaunlad ang kanilang pananaw. At napaka-importante po noon, ano. Nako, Kuya Rolin, thank you very much Pero marami pa tayong pag-uusapan. Pagbalik natin, magbe-break lang tayo sandali para ipagpatuloy ang ating Heartline. Don't go away, we'll be right back. At sa pagbalik natin, yung mga katanungan nyo naman, okay? Thank you very much. GCash Biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash Biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. Masay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAM. agapay ng sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Ayan, mga kaagapay, salamat at tuloy-tuloy tayo ngayon, ano. Bago ako magpatuloy, dahil gusto kong malinawan pa yung sinasabi ni Teacher Rolin,
patungkol sa kung paano magpa-participate ang mga magulang. Pero gusto kong batiin muna ang ilan sa ating mga kaagapay na nakikinig sa atin ngayon. Ano? Thank you very much sa ating mga kaagapay, si Com DG, Aaron Gacho, Zenaida Pascual, Edna Tenco, Renan Cruz, Erlinda Napoles, Eneri Ella, Arya Loraez, Mary Jane Brevanio, Makis Candelario, uy, kamusta po kayo? Eleanor Rodriguez, Lordan Maulyon, Fe Baheta, Nanay Arlie, Rosie Historillo, Mary Beth Itak, Ruth Aladtad, Ans Manansala, Lot, kamusta ka? Nora Cancela, ang ating suki, Rowan De La Mandagit, Rowan De Vera Mandagit, okay, Myla, Ancajas, Gerald Potente, Axonic Aviles at Panyan G. Ayan, mga kaagapay natin, salamat sa inyong pagbati din sa amin. Kay Milet Lirio, kay Lucy Santos, kay Kuya Ate Alu. Hello, kamusta ka Ate Alu sa Korea? Rolando De Leon, si Rio Alanza, at si Wilfredo Arcana, Shirley SH, Frank, Mark Francis De Vera, Floservida Gadia, unique ang inyong pangalan ha. Jeritz Romero, Beng Arong, Sunshine Torillo, Rosalinda Buico, Epifanio Salvador, Evangeline Mangubat, Jane Domanico, ayan, Lolita Reyes, Edna Gates, Belen Cortina, Coritana pala, I'm sorry, Edmond Garcia, Quito Tap, si Nenet Orario, Manay Christy Hopanda, Nelda Caiton, Jerry Tansuico, Guy Rafon, Mary Ann, Presi Mitra, Marilu Aguinaldo, Ludivina Bozon, Lenny Ligaspi, Walter Rosel at Annabel Libre. Nako, salamat sa inyo sa patuloy na pagsubaybay sa amin dito sa Heartline. Kami natutuwa sa inyong pag-support and come on, keep bringing greetings. Padala nyo lang sa amin para nakaka-encourage talaga ang greetings ninyo. Salamat po sa inyong lahat. Ano. So, mabalikan po kayo, Kuya Teacher Rolin. Ano? Kasi ganito, ano pa ba yung pwedeng gawin ng mga magulang para matulungan silang maging healthy sa pananaw, sa pananalita, sa kanilang buhay, sa kanilang pang-araw-araw na buhay? Siguro mga ilang tips base sa aking karanasan, no? Hindi siya specific o one size fits all. Oo. So, based on my experience and encounter ko sa mga magulang, ang lagi ko sinasabi sa kanila, pagka nagpapatawag ako ng mga ng magulang, no? Parent-teacher conference. Number one, sabi ko, paki-check yung notebook. Notebook? Kasi pagka walang sulat dyan sa isang araw na pumasok siya, maaring pumasok siya, pero walang ginawa, o hindi siya pumasok. Doon pa lang, may red flag na, no, na masasabi. Baka hindi siya makakonsentrate, hindi baka siya nahihirapan sa kanyang ginagawa, may dinaramdam. Tama, no? Kasi sa dami rin ng estudyante, hindi rin naman maiisa-isa ng teacher. Malalaman na lang yan kapag nag-record na lang ng mga activities. So, initially, pwede niya nang yung bata na, anak, baka, yun nga, sama yung sinabi ni Coach Pino, no? May problema ka ba? Meron ka bang sa akin? May sa school ba? Sa akin ba? Sa kailangan close kayo talaga, no? Kailangan may connection, hindi yung pagalit lagi, no? Oo, tama. Oo. Ang napansin ko, no, yung mga anak nila nung kinder elementary, hinatid pa nila yan. Tapos sinicheck yung notebook, tinatanong kung anong assignment, anong ginawa sa school. Napansin ko, pagdating ng high school, hanggang senior high school, parang ang tingin nila, sige, kaya mo na yan. Sige. Syempre, kaya naman nila. Actually, kaya lang, may mga bagay talaga yung mga anak natin hindi kaya kasi unang beses ba palang nararanasan yung ganong emosyon. Tama yun. Pangalawa, yung tanongin kung may assignment. Meron akong isang nanay na, sir, kasi sabi niya wala rin sila assignment. Sabi ko, kung meron pong 8 subject dyan sa isang araw, at least 4 ang magbibigay ng assignment. O 3 na, sige, sabihin natin 3 na. O 2 na lang, sige. Hindi po pwede wala assignment o walang ipagagawa. Kung sinasabi na wala rin po kasi pinapagawa, wala assignment. Hindi po totoo yun kasi lagi pong may
Sa 8, merong 4 dyan. O baka nga Ah, lahat na oo. meron. So, check yung assignment. Check, tanong nila kung may assignment o wala. Kung Okay. laging ganun sagot na wala assignment, yun na, it's a time na magtanong na sa advisor o sa Oo. teacher. Kasi ang teacher naman, advisor, ang sasabihin lang naman yan, mag-a-advise siya, mami, tsaka daddy, paki-monitor po yung anak niyo, Oo. kasi ganito na po yung ano niya. So, pagka nawala ng interest sa pag-aaral, kausapin yung anak. Nak, gusto pa mo ba mag-aaral talaga? Gusto mo na Oo. magpahinga? Para hindi Mm. nasasayang yung oras mo. At saka hindi ka rin na-stress. Siguro maganda rin itanong, ano ba yung pinaka gustong-gusto mo talagang mangyari na Oo, interest mo? tama. Mari ba, gusto niyang, nanay, gusto kong pumasyal sa sa palengke, gusto kong mamalengke ng sarili ko, ganyan. Baka gusto Oo. magluto ng sarili. Ang key talaga is, wag mahiyang magtanong Ayan. kung ano yung pinagdadaanan nila o ano yung mga problema. Tapos, Mm. makibahagi sa activity ng paaralan. Lalo na pagka nag-invite sa school ng parents. Pag nag-invite yung school about parents, teaching, or merong mga pagpupulong, ang concern po nun, anak niyo lagi. Mm. Yung anak niyo lagi ang concern, ang highlights, ang focus. Mm. At ano yung pwede mong magawa. Pangalawa, Mm. doon din sa mga meetings na ginagawa, at ano yung magiging role ng parents, yung active Oo. role and effective role na pwede niyang gawin Oo. sa kanyang anak. So, wag sana baliwalain na sa Mm. aksaya ng oras yan walang maglalaban na lang ako, Mm. magluluto ako, babati ang bata. Hindi po, yung isang oras po ay mahalaga Mm. para malaman niyo yung kondisyon ng anak niyo, Mm. ang kalagayan ng paaralan, at ano yung pwedeng makipagtulungan o partnership ng parents and school. Mm. And always pray sa inyong mga anak Yan, pray for your bago kids. sila umalis. Yes. Ingatan sila ng Panginoon at ang kanilang kaisipan, Mm. ang kanilang sitwasyon at emosyon ay maging Mm. balanse at sentro Mm. sa kabutihan. Teacher Rolin, matanong ko lang, nalalaman ba, meron bang signs kung isang bata ay nabubuli? Lalo kung ikaw ay magulang. Hindi mo alam kung may nangyayari sa kanya sa school o may nangbubuli sa kanya sa school. Meron bang paraan para Kung magulang, Oo. kung ang anak mo ay excited pumasok, no? Oo. Aking ganado, sa isang araw na parang tinatamad ng gumising. Tapos, una, ang absent lang sa isang linggo, isa. Mm. Naging 2 na. Mm. Naging 3 na. Ano na yun? May magtanong na Indikasyon na yon. sa parents o sa teacher o sa bata kung tanong mo, ba't di ka na pumapasok? Tapos i-validate nyo kung anong dahilan. Kasi alam naman ng magulang kung walang pasok kasi kuya suspended, ibabalita. Oo. Kung holiday, ibabalita naman yan. Tapos So, excited siya. Yay, wala oo, pasok. siya na mismo magbabalita sa inyo. Oo. Pero kung hindi siya papasok na wala namang holiday, walang suspension, may nangyayari na. So, hindi naman specific na bully. Pwedeng meron siyang nararamdamang na-depress. Pero usually, ang normal naman sa mga bata between that, excited lagi. Mayroong mga bagay na hinahanap at nakakakita lagi ng paraan para maging masaya at masigla. Kaya kakaiba kapag sila ay biglang naging tamlay, no? Nawala ng gana. Oo, kakaiba yun, Kasi kung doon pa lang malalaman mo na eh. Pagka ang isang bata kasi, hindi na siya safe, feeling niya, hindi na siya safe sa school. Hindi niya ramdam na ito ay lugar para sa kanya. Kahit sino naman, kahit adult eh. Hindi na magugustong pumunta dyan eh. Hindi na magaganahan. So pagka yung madalas ang absent na hindi naman dati yung ma-absent. Tapos dati nagkukwento ng kanyang mga karanasan sa school, bandang huli ayaw na magkwento. Oo, yung sinisikreto na. Tapos tingnan din yung mga notebook kasi baka may mga sinusulat na rin na joke na kasi minsan yung notebook ng mga classmate nila sinusulatan na kuno eh. Oo. Na hindi naman masulat. Tapos tingnan din yung damit. Oo. Kung merong bubble gum o tinta, sigurado may nambubuli sa kanya. Kanyang protekto tayo, kanyang balat, baka may mga sugat. At kapag may ganung karanasan na lang na hindi na gumagawa ng activity,
Dati naman siya, may pabili mo naman ako nito kasi may assignment kami, ako may project kami. Pag hindi na ganun ka-excited sila sa pag-aaral, wag na ipawalang bahala. Pwede nang tanongin yung anak nila at tingin ng tulong yung teacher. Sabihin lang sa anak na may kakampi ka, may makikinig sa'yo, may tutulong sa'yo. At kung sino man yung nabubuli sa'yo, hindi naman natin yung ipakukulong, hindi naman natin yung isasakdal, no? Kakausapan lang natin, baka rin siya kasi usually ang mga bully, sila rin naman ay may mga pinagdadaanan. At mas mabigat yung kanilang pinagdadaanan kaysa sa mga binubuli. Nabully din yan. Baka sa bahay ay madalas siya nabubuli o nasasaktan physically, emotionally, verbally. Hindi ayaw na umuwi. Ay, bantayan nyo rin dahil kasi baka yung trato natin sa ating mga anak ay natatransfer. Oo, napapalayo tuloy sa inyo at imbis na sa inyo magsabi, sa iba na nagsasabi. Hindi naman maganda yun, ano? Pero talagang kailangan sama-sama tayo sa ating komunidad na magtulungan para mapaunlad ang kalagayan ng ating mga anak. Bottom line, makipag-ugnayan sa guro. Yan. Pinakasimple, pinakamadali at pinaka-effective. Yung makipag-ugnayan sa guro. Ang mga guro naman, kahit na busy yan, pagka ang pag-uusapan na kalagayan ng anak, nakakahanap ng oras talagang gagawa ng para makipagkita, makipag-usap. Kapag ang anak nyo na po ang nasa kailangan ng tulong. At saka yung mga feedback ng mga magulang, ng teacher na, ma'am, pwede po kayo ma-invite sa school. Tukol po sa inyo. Ano po yun? Hindi po sinasayang o inaagawa kayo ng oras sa inyong daily activities. Yun po yung edukasyon na ang anak nyo ay mahalaga sa kanya. Kasi kung hindi po mahalaga sa teacher, hindi na makikipag-unayan yun eh. So, the moment na invite kayo para pumunta, napaka-importante ng anak nyo. Yes. Sukat na ang teacher ay maglala ng oras para makipagkita sa inyo at para pag-usapan yung kondisyon ng anak nyo. So, yun din po, baka may maisabi ang teacher na anak nyo po kasi biglang nanahimik. Sa inyo po ba, ganun din po ba siya? Ganun din po siya kasi nung dati, ang sigla-sigla niya saka excited siya. Baka sa inyo po, hindi po, masigla naman siya, maayos siya. At ganun pa rin, wala naman nagbago. Kung may nagbago po, walang nagbago sa inyo, pero may nagbago sa school, meron din pong nangyari. At baka makatuloy yung teacher na mapag-usapan. Anong alalay ang pwede gawin ng magulang? Yan. Naku, pag-pray natin na sana yung gobyerno natin at ang ating mga lahat ng sangay ay makapagtulong-tulong para mapagaan ang trabaho ng mga magulang. Kasi naawa din ako sa mga magulang minsan pressured na mga magulang sa trabaho, sa mga bagay na dapat asikasuhin, mga obligasyon, mga dapat mapanatili sa bahay o kaya sa kanilang lugar. Medyo stress din ang mga magulang. At sana makasagap ng magandang paraan upang maging tuloy-tuloy ang pag-alalay sa mga bata dahil kailangan tayo ng mga anak natin. Coach Pilo, natutuwa rin ako sa mga magulang na pagka in-invite ko na makipag-parents conference. Yung ma-absent, sir, ma-absent ako kasi mukhang importante na pag-uusapan natin. Isa nag-half day. Kami naman nanghingi ng oras na ano pong oras po kayo libre. Minsan sabi na, sir, ang pasok alas 10 So, sige ma'am, mas maaga sa alas 10. May pumapasok naman na alas 7. Mas maaga sa alas 7. Kasi alas 6, andun na kami sa paaralan. So, nakakatuwa yung mga magulang na talaga nagbibigay ng oras, naglala ng oras. Nakaka-bless na makausap sila kasi alam nila na yung anak nila, more than the job, more than the career na meron sila na definitely, na talagang parang nakikita nila valuable to, pero more valuable yung buhay ng anak ko. Sige. Sana ganun na yung lahat ng magulang. So sa pagbabalik natin, sagutin natin yung mga tanong dito sa Heartline. Don't go away. We'll be right back. Stay tuned. Good news mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios?
Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Salamat po mga kaagapay at tuloy-tuloy po tayo. Thank you for tuning in pa rin sa mga bago pa lang nakikinig ngayon. Andito kayo sa Heartline Friday Night Edition. Guest ko, si Kuya Rolly, ng ating teacher dito. At ang dami-dami na natin natalakay tungkol sa school. At malaki ang magagawa ng mga magulang. So ngayon, kayo naman, kamusta kayo? Kaya dapat nating talakayin yung mga tanong ninyo. Ready ka na, Kuya Rolin? Pwede na. Yeah, Coach Pilo. Teacher Real Rolin, ito tayo, okay? Ito yung first listener natin, sabi niya, nakatira pa rin ako sa bahay ng mga magulang ko kahit may trabaho na ako. Paano ko maiwasang makaramdam na wala akong nararating? Wow, walang nararating dahil nasa magulang niya. Ganun ba yun? Sige nga, Teacher Rolin. Oo, no, sige. I guess, single, Kasi ako, no? Oo, mukhang single Single to. to. May trabaho, May trabaho. nasa kasama magulang. Sa konteksto ng Pilipino, no? Pag ikaw ay single at ikaw ay may trabaho o wala, parang default na doon ka muna mag-stay. Oo, marami akong kilalang gano'n. Oo. Kasi kailangan ng ng magulang ang assistance pa rin kahit na ba kung ikaw ay may trabaho na. Sa US kasi pag may trabaho na, sige, hiwalay ka na. Pero dito, damayan tayo dahil hindi naman tayo mayamang bansa. Ayun. O yung context ng Pilipino, no, na Oo. tayo ay extended, no? Parang Oo. yung andun ka pa rin, no? Oo. Ang sana maitanong dito, ano ba may pamantayan mo ng may narating at walang narating? Ayan. Oo. Yan yung kasing magbibigay sa'yo ng kapayapaan. No? Oo. May narating ba ako wala? Kasi may trabaho ka eh. Oo. So, maraming nakatira pa rin sa bahay ng parents niya na walang trabaho. Oo. So sabihin, meron siyang So, mas advancement. malungkot yung kalagayan nun. Oo. Kasi gusto niyang tumulong financially sa parents niya, baka hindi niya magawa. Oo. Kaya gusto niya i-treat yung parents niya na masarap na ulam Oo. o uwian ng salubong, hindi niya magawa. Pero Oo nga. in your case, you have the capacity to surprise your parents na mga pasalubong o Oo. financially pagka nangailangan. At least alam mo, may mga kaibigan ako na tinulungan nila yung mga magulang nila nung time na sila yung nagtatrabaho. Hindi sila nag-asawa kagad dahil naramdaman nila kailangan nilang tumayo para sa kapakanan naman ng kanilang magulang tsaka o kaya yung mga kasama sa bahay. Mga breadwinners kung tawagin. Hindi naman siguro masama kung ikaw ay In fact, isa sa mga tingin mo Teacher Rolly, parang malaking tagumpay yung puso mo ay may konsyensiyang nagbigay ng tulong sa taong yung kumalinga sa iyo nung hindi mo pa kaya. Kaya, talagay ko, ang galing nitong taong to. Tingin mo. Oo, ako, yung i-take advantage may panahon na kasama yung parents mo. Kasi kaming may mga family na. Oo. Nalulungkot kami pag hindi na namin nadadalo o napupuntahan yung mga magulang namin. Oo, totoo Kasi yan. may trabaho, may busy sa work, busy sa family. Oo. So take advantage mo yung opportunity na wala ka pang family, Oo. may trabaho ka. So enjoy mo yun. Enjoy mo yung tinatawag na season Yes. ng pagiging single. Ang question lang talaga, kung nakakatulong ka naman, malaking bagay kasi
nakakagaan ka sa inyong pamilya kasi may trabaho ka. Not unless, ang malungkot, kung talagang independent ka pa rin. Kung Pero siguro iniisip niya yung kapag siya ay may narating, ibig sabihin, ang may narating siguro pag may asawa na, ang kadalasan gano'n. O kaya pagka narating, nakagawa na sariling negosyo na siyempre tutok pa doon. O kaya siguro iba sa pagka narating, nakapag-travel, nakapunta kung saan-saan. O kaya nagpunta sa ibang bansa, yun yung pananaw nila na nakarating Pero bakit iilan lang yung nag-iisip na tagumpay yung makasama ng mga importanteng tao sa iyo. Samantalang pagkadating mo sa langit, sila yung unang makikita. Hindi naman yung trophy mo, hindi naman yung negosyo mo. Ganoon. Pero, tsaka, hindi natin alam kung lalaki to o babae, no? oo. Sa pang-factor yun. Pero in general, I guess kung may trabaho ka, regardless kung ano man yung posisyon mo o magkano sweldo mo, as long as nagiging tulong ka no sa family financially, hindi naman ang parents naman hindi naghihingi ng amount Ang nanay ko, katulad ng nanay ko, abutan mo yan kahit magkano, kasiyahan niya na Hindi dahil kailangan niya ng pera. Natutuwa siya na yung anak niya. Naalala siya. May independence, Oo. saka siya inaisip. Oo. At hindi na nangihingi. Yan. Nagbibigay na in any amount. Oo. Tapos natutuwa na siya na yung dating bata lang na kalabit ng kalabit, hindi na nangangalabit. Siya na ngayon nagiging bahagi. In any amount, hindi naman sila nagde-declare. Oo. Masaya na. At kung kasama mo siya, samantalin mo. Kasi pag may family ka na, talagang kahit anong effort mo, mababawasan na talaga makasama siya. Oo. So hindi ka sa walang narating. Wag ka lang tumingin sa mga kaidaran mo, kakontemporaryo mo, na sila ay mayroong business, o sila ay may sasakyan, o sila ay nakakapag-travel, o sila ay nagpo-post ng kinakain nila sa restaurant, o may mga bago silang mga gadgets, whatever. Hindi kasi yun ang basihan ng narating. Ito mukhang related to, Teacher Rolling. Kasi ang tanong din ng isa nating listener, sabi niya, paano po kung ayoko nang dumalo sa mga reunion dahil pagod na akong ikumpara buhay ko sa buhay ng mga kamag-anak ko? Parang related sila, no? Tingin ko lang. Ikinukumpara niya yung buhay niya doon sa iba. Yung isa ay naikukumpara niya yung buhay niya dahil sa wala siyang narating daw. Ito naman, parang nai-insecure pagka kasama yung ka-reunion, no? Parang ganun din, no? Oo, ang tanong ko nga dyan, ano ba yung purpose ng reunion? Ito ba ay latagan ng resume o latagan ng mga trophies, mga achievements? Kung ang reunion ay para makipag-connect sa mga kamag-anak, maganda yun. para buhay ng mga kwento ng mga naunang mga ninuno, mga magulang, at makapag-connect dahil nga pamilya. Kasi ang Pilipino talaga, ang laging basihan ng kasiyahan ay pamilya. Oo, yan. Lalo na kung hindi kayo nakikita. So, sino ka man, no? Ano may nararamdaman mo dahil naikukumpara ka pa? So, hindi naman lahat yan. Kinukumpara ka Basic talagang question yan na, ano na trabaho mo? Ano nang katayuan mo sa buhay? Basic question siya. Kahit naman hindi ka magpunta sa reunion nyo sa family reunion at magkita-kita lang kayo ng mga barkada mo, tatanungin ka pa rin. At yung bagong kilala mo sa pila sa LRT, pila sa sakay ng jeep, at nagkaroon kayo ng connection, at tatanungin nyo, ano work mo ngayon? Saan ka ngayon nagtatrabaho? So mga basic and general question yan na hindi ka dapat ma-offend o hindi mo dapat damdamin. Ang mindset mo, may mga mag-anak ako na gusto ako makita, blessing ako sa kanila, encouragement ako sa kanila, at makita yung presensya ko is dagdag value. Ako rin naman, ikaw rin naman, ako may ma-excited ka rin na gusto bakit ang pinsa ng mga kamag-anak. So kung may mga tanong na ganun, just answer honestly. Hindi ka naman i-judge naman yun I guess wala naman siguro judgment kung tanongin ka nila kung anong narating mo na o nasa ka na yun. Ngayon kung may nagkukumpara sa'yo, take it as a face value na okay. Maganda yung tanong mo. Pero hindi ako nagpunta rito para sa bagay na yun. Gusto ko kayo makasama, maka-fellowship, maka-banding. Amen. So change your mindset. Kung hindi mawawala yung kumparahan, sa magkakapatid na ikukumpara tayo
Siyempre, sa mga kamag-anak din ako kumpara. So, ikaw ang mag-set ng expectation, wag sila. Yes, Na ayan. pagdating doon, baka ang expectation nila ay ano na yung narating mo, Oo. ano yung Baka, kalagayan mo. Ikaw ngayon mag-set ng oo. expectation na, opo, ito po yung narating ko, o ito po na po ako ngayon. Wala Papa, naman ano eh, wala naman talagang pamantayan na iisang pamantayan kung sino yung nagtagumpay o hindi. Hindi porket kotse, hindi porket may bahay ka, tagumpay ka na. Maraming paraan para magtagumpay sa buhay. Talagang makikita niyo. Pero sa inyo na nag-aagam-agam, may sinabi sa Bible kasi sa Ecclesiastes chapter 9 verse 11. Sabi doon, I have seen something else under the sun. The race is not to the swift or the battle to the strong, nor does food come to the wise or wealth to the brilliant or favor to the learned. But time and chance happen to them all. Ang ibig Amen. sabihin, ang Panginoon, kahit sino ka pa man, magaling ka o hindi, mahusay ka o hindi, mayroong pagkakataong ibibigay ang Panginoon sa'yo. Yung big break mo darating din. Kaya huwag kang mag-alala sa tagumpay mo. Yung kapatid, kaagapay. Ang ganda yung sinabi din ni Teacher Rolly, huwag may kukumpara yung tagumpay mo sa iba. Hindi yun ang pamantayan ng tagumpay. Makikita mo, ang Diyos, may ibibigay sa yung tagumpay. Mag-intay ka lang, mag-intayin mo. Tuloy mo lang yung kabutihang ginagawa mo. Eto, may tanong ang ating isang listener. Sabi niya, paano po kung gusto kong magkaanak, pero natatakot akong hindi na sila, baka hindi ko sila mabigyan ng mas magandang buhay. Ay, maraming ganito ngayon, yung mga bagong kasal simula ng mga 5 years ago. Nag-aalala sila kung kaya ba nila magbuhay ng anak. Ito para sa'yo talaga to Teacher Rolin. Sige nga, itong si Teacher Rolin may anak yan at may asawa. At nako, maraming mga kwento yan pagka na-chance nyo na magkakwentuhan kayo ni Teacher Rolin. Sige nga. Yung tanong niya, may hindi excitement eh. Ano? May takot eh. Takot, oo. So, magandang baguhin mo yung kaisipan, no? Una, ma-excite ka muna magkaanak Ayan. bago mo isipin yung takot. Mm. Yung pagkakaroon ng anak kasi is a gift galing kay Lord. Amen. So, maraming nagpipray na magkaanak. Pero the Lord is either postponing na hindi mo na magkaanak, katulad ng friend ko, after 10 years, siya nagkaanak, no? Tapos, iba naman talaga hindi nabigyan. They go into adoption. May kakalarin din kami sa church namin, they go into adoption. So, pag nakikita ko sila, yung joy nabago yung flavor yung season ng bahay. Iba pag may anak. Yung attention mo na nakakalma ka pagka may stress ka or kakaroon kang takot sa buhay, mababaling sa anak mo na hindi, kailangan ng anak ko magkaroon ng magandang future. So, nababaling. Yung stress mo, yung direction mo, yung goal mo, nababago yung flavor ng bahay. Kaya pala sinabing, children are the gift from the Lord. Yeah. Kasi yung gift na yun, yung joy, yung excitement na gigising ka tuwing umaga, dahil may batang mag-aabang sa'yo na magsasabi ng good morning and I love you. Tapos bago ka umalis, kikis, so medyo may lungkot at aabangan ka pag uwi. So, yung tanong na baka hindi ko siya maalagaan, wala ka pa nga sa wala ka pa sa first stage sa ma-excite Ma-excite ka muna. Ma-excite ka magkaroon ng anak. I tell you, it will change the flavor and the season of your home pagka may baby ka. And then the rest, bigay mo na kay Lord. Kasi kaya ka binigyan Lord ng baby, una, kaya mo siya i-manage, pinagkatiwala sa atin as a steward, pero sino ba ang provider? Ang Lord pa rin. Tayo na steward kapag alaga. Si Lord pa rin ang provider. Sila pa rin ang healer. Siya pa rin ang doctor. Nasa kanya pa rin lahat. Matuwa tayo na tayo yung napagkatiwalaan. Huwag mo kagad i-reject na gawin kang steward ni Lord. As a parent o as a mother o as a father. Yung excitement muna na of all the parents, ikaw yung binigyan ng opportunity mag-steward ng bata. Yeah, oo. Talagang makakita ninyo, no? Mga taong kilala nyo mahirap, hindi masyadong may kaya, pero mga may anak, magtataka kayo, nabubuhay mga anak, napapagtapos yung iba. Yung iba, alam mo, imposible kung paano nangyari sa mga anak na, pero
doon makikita yung grasya ng Diyos sa kanila, no? So, be confident in the Lord. Ayan. Eto, isa pa. Takot din to. Sabi, paano kung natatakot ako mag-retire? Kasi hindi ko alam kung sino ako kapag wala na ang trabaho. Ay, maraming ganyan na pagkatapos mag-retire, nabobore, o kaya hindi na alam kung ano mangyari. Siguro, yung ilan sa inyo, mga kaagapay, ay mayroong ganitong problema, parang kung nasa retirement age ka na. Ngayon. Pero, palagay ko, sa panahon natin ay siguro yung bigat din ng buhay ay parang sinasabi sa atin, huwag ka muna mag-retire. Baka nakakadulot yun ng ganitong takot. Pero sige, Teacher Rolling, go ahead. Ano ulit question? Paano kung natatakot ako mag-retire? Mag-retire? Kasi hindi ko alam kung sino magiging ako kapag wala na akong trabaho. Ako, kapatid, lahat ng mga inumpisa mo, lagi kang may takot eh. Yung Oo. unang hakbang mo nung bata ka, may takot eh. Natutumba ka. At alam mo naman talaga matutumba ka. Pero eventually, kinaya mo na, no? Yung unang kurso na kinuha mo sa college, no? May takot kung ano ba magiging future mo. Kung ikaw ba yung makakatapos. At kung makakatapos mo, may trabaho ko bang maayos. Nag-go through mo na yun eh. Oo. Ito nga ang fear mo, retire eh. Pag sinabing retire, natapos mo na yung career mo. Ano man yung profession mo. Mm-hmm. So, hindi ka nawala ng identity. Sabi mo, hindi ko makikilala kung sino ko. Retirement is not losing identity. It's actually a accumulation ng yung skills, training, development experiences into one. At yan ang tawag nga dyan, retire. Na pagkatapos mo daanin itong mga experiences sa to, training and development sa behavior mo, i-enjoy mo ngayon yung retirement na tinatawag, no? So one thing is, first is magtanong ka sa mga nagretiro na kung sa church man yan o sa community, paano mo na-enjoy yung retirement? Paano nakangiti ka pa rin at parang hindi ka nawala sa oblivion ng pagkatao? Parang dala-dala mo pa rin yung pagiging teacher mo, dala-dala mo pa rin yung dignity ng pagiging employee, ikaw ay manager o supervisor o kaya ordinaryong manggagawa. Ba't nandiyan pa rin, nangingiti ka pa rin? So find a person na nag-retire, kausapin mo siya. Pangalawa is gumawa ka ng game plan. Pag nag-retire ako, ano yung gusto kong gawin sa buhay ko? O kung ako ay teacher, pwede pa rin naman ako magturo. Mag-tutor eh. Katulad ng isang napanood ko sa TV, nung graduate na siya, sa math teacher siya. Sinututor niya yung mga kapitbahay niya, mga bata sa math. Ako, palagay ko, pagka kunwari, age 60 na ako o 65. Malapit na, di ba? Oo, lapit na. Pero palagay ko, hindi pa ako titigil sa mga ginagawa ko dahil marami pa eh. May mga plano pa ako na gustong gawin. Isa doon, magsulat ng libro, gumawa ng mga proyekto para sa mga pamangkin ko, ganyan. Makapag-negosyo. Ang dami eh. Basta kailangan malakas ka during that time. Tingin mo. Ay, gusto ko yung sinabi mo. Palakasin mo yung sarili mo. Yan. During retirement, yung energy na katawan mo bababa. Yan. Kasi nga ito na yung mga hindi mo na ginagawa. Usually ginagawa mo yung nagpapa-energize sa ito umaga at nagpapapagod siya tuwing hapon. Para may reason ka uli magpahinga at matulog at gumising. No? Be sure na pag nagretiro ka, malakas ka pa rin. Palakas ka. Patibay ng katawan. Oo, tsaka retirement is not losing identity. Hindi ka nawala ng pagkatao. Ano nga yan, yun yung iniintay namin eh. Yung retirement, kasi nga kami sa DepEd, gusto namin ibaba yung early retirement ng 55. Kasi nga, ang retirement namin, ng early retirement, 60. 60, oo. Sa DepEd. Ang forced retirement, 65. Oo. Bakit nag-excite na yung mga teacher ng early retirement? Kasi yung trabaho kasi ng teacher talaga, more than anything else, nakakapagod. Ikaw ay teacher, ikaw ay guidance counselor, ikaw ay police, ikaw ay barangay tanod, ikaw ay magulang, ikaw ay magbibigay ng sometimes yung mga bata talaga kami walang paon, extend namin aming finances, walang notebook, walang ballpen. Okay yun sa financial. Kaya lang kami, bigat ng kalooban na hindi namin kaya makita na ang mga bata walang ballpen, kakalabitin yung classmate para magsulat. So,
yung kaya nakakaya rin yun, no? Yung dignity ng bata na wala siyang ballpen. Ballpen na lang, wala pa siya. So, excited kami na mag-retire as 55. Mm. Talagang pinapanalangin namin at sinusulong namin early retirement. Na-excite kami kasi gusto namin malakas pa kami. Oo. Kasi yung energy namin talagang naubos sa pagtuturo at sa pag-iisip. Na pagkatapos mo ituro to, mamayang gabi mag-iisip ka na naman na ituturo Oo. bukas. Yung Sabado at Linggo namin, gagawa ka ng mga checking, preparation ng mga materials. Yung utak mo pa rin kumikilos. Oo. So non-stop, 7 days a week. So kung sino ka man, ano man yung naisip mo, ma-excite ka. Tapos gawa ka ng game plan. Tama nga ni Coach Pilo, no? Pag siya ay nag-retire, gagawin niya pa rin itong mga paggawa ng libro, community service pa rin sa mga pamangkin. Oo. Gawa Ministry ka pa ng rin. mga pangarap mo ng bata ka na hindi mo nagawa. Oo. Nung ikaw Tsaka- ay nasa prime mo na Mm. at nasa age of retirement ka, balikan mo yun. Palagay Walang ko- magbabawal sa'yo. Palagay ko, pagka may edad ka na, mas eksperyensado ka na siyempre. Kaya mas mabilis at mas madali mong magagawa yung mga pinaplano mo. Kasi, ano ka na eh, kumbaga seasoned ka na. Season. Oo. At mind you, ang community ay mabait sa mga retiree. Yan. At Makukuha mo yung support nila Yan. na hindi mo nakuha nung mas bata ka pa. Oo. At Wow. pagka may nakita silang advocacy mo na gusto mong isulong, tingin ko very, very kind sila sa mga retiree Yes. and very supportive. So I guess, ma-excite ka Oo. and don't think that retirement is losing identity. Oo. It's actually building another identity. Yeah. Accumulated ng iyong mga natutunan na ikaw Oo. ay nagtatrabaho. Ito yung parang tugatog ng iyong Exactly. buhay. Ayan. Tinapos mo na yung tugatog, magdadagdag ka ulit yung tugatog. Ayan. Another tugatog. Ayan. Ito medyo related do sa kanina, no? Sabi niya, tuwing may magandang nangyayari sa mga anak ko, masaya ako. Pero may lungkot din dahil pakiramdam ko hindi na ako kailangan sa buhay. Ayun, sa gaya ng dati. Okay. Sige. Sagutin natin yan. Tuwing may maganda nangyayari sa anak ko na masaya ako pero lungkot din dahil pakiramdam ko hindi na ako nakailangan sa buhay nila gaya ng dati. Mm. Yung lungkot mo, I guess, parang ayaw mo pa sila maging independent, no? Magiging independent sila eventually. Oo, eventually, kung Oo. paano ka hinayaan ng parents mo maging independent. Mm. Tsaka yung hindi ka na kailangan, kung ikaw ay nanay, naku, ang nanay, hindi pwedeng hindi kailangan. Oo. At kahit ako nga, age ko na to, no? Parang pagka pupunta ako sa bahay, talagang nagtatanong pa rin ako. Dependent pa rin ako eh. Kasi pagka doon ako natutulog sa bahay namin, ang nanay ko pa rin ang Oo. tinatanong ko kung saan niya nailagay yung patalong ko, yung damit ko. Kasi Oo. mahilig sila nanay magtiklop eh. Oo. Pwedeng, kahit tatay ka, no? Hindi pwedeng, dispose ka na sa buhay ng mga anak ko. Huwag mong isipin na hindi ka na kailangan. Mm. Yung kanilang mga maganda nangyayari, tinatawag nilang corporate joy. Kasama ka sa joy na yun. Hindi ka Oo. dapat matakot na hindi ka nahanapin at hindi ka na kailangan. Naku, Oo. indispensable ang nanay. Yes. At saka tatay, hindi pwedeng mawala. Kailangan medyo hindi lang frequent o hindi magiging madalas yung paghanap sa'yo o pag-i-independent sa'yo. Pero yun talaga ang role ng parents. Eventually makita ng anak na independent na lumilipad sa sarili nilang pakpak. Mm-mm. Sabi nga, you're still the wind beneath the wings. Andun ka pa rin nakaalala. Hindi pwedeng Parang kanta yun tingin ko nga, parang kanta nga yun. Diba? So, Oo. enjoy mo lang, celebrate mo yung mga small winnings sa mga anak mo, yung mga Oo. significant achievement nila, enjoy mo lang. Kasi talagang hindi mapipigilan ang paglago nila, pagiging independent nila. Darating panahon na mayroon silang mga obligasyon dapat harapin. Pero sure ako diyan, hindi papabayaan ang magulang, lalo na sa kultura natin, no? Sa mga Pilipino. Ano yan eh?
it's a no-no na pabayaan mo magulang mo. It's a no-no. At talagang kailangan tayo ng mga magulang natin. Ano? Ayan. Meron bang mga tawag doon Sorry. wala akong naalalang hangganan ng pagkalinga sa mga magulang. Kasi dito sa bansa natin, tayo mahirap na bansa. Hindi tayo katulad ng ibang bansa na mayayaman o kaya industrialized sila, mga ma-industriya. Sa atin, hindi ganun. Ibig sabihin, dito sa bansa natin, wala tayong yung parang, although meron na ngayon, yung mga home for the aged, at yung gagawin natin, pag kami matanda na, hahabilin na lang doon. Alam niyo kung gaano kalungkot yun. Ako, dami kong nadalaw na ganyan. Home for the aged dito sa Pilipinas. Madami ang mga magulang na iniwan na ng mga anak doon, hindi na sila nadadalaw. Pero iba yung lungkot. Pero provided sila ng lahat. Gamot, pagkain, mga aktibidad, may mga nagpapacilitate sa kanila. Pero hindi na sila nadadalaw ng mga anak nila. Nako, this is difficult. No? Coach Pilo, baka ang factor pa rito, no, gaano kabata yung anak niya o Yan. gaano katanda. Sa tanong niya, mukhang nagsisimula na kasing maging independent yung anak niya. Oo. Siguro mga fresh grad from college, tapos O baka nag-work. bagong pasal. Oo, ganun. kasal. Oo. So, kung lagi ka naman nakagad dyan, baka naman mapagod ka rin. Oo. Stress ka rin, na lagi ka nandun dyan. Dahil nagsisimula na silang maging independent, nagsisimula na silang diskuberahin yung kanilang pagkatao, at magsimula na rin sila mag-build na kanilang mga personal goals. Ayaw niyo rin naman maging sagabal Oo. sa kanilang Tama. pagpapalago ng pamilya. So, pwede mo rin i-communicate sa anak mo, "Nak, matutuwa ako sa mga achievements mo. Alam ko, bahagi ako niyan eh. Pero nak, meron din akong lungkot eh. Pagka nakikita ko, parang feeling ko, di na ako kailangan." So, para ma-validate yung emotion mo at sila rin maging aware na ito pala yung nararamdaman ng mami ko, ng daddy ko, no? Akala niya, i-dispose ko na siya o di ko na siya papansinin, no? I-communicate mo rin sa mga anak mo yan para sila maging aware na ang mahal ka pa rin. Hindi pwedeng mawala sa picture ang parents. Kahit nasa tagumpay ng buhay, hindi pwedeng hindi ka papansinin o hindi ka kakailanganin. Yeah, Kakailanganin pa rin tayo yan. definitely. Ay, nako. I-honor kayo, lalo kung Kristiyano anak nyo, nananampalataya sa Panginoon, hahanapin nila na i-honor ang kanilang mga magulang. Definitely. Yan, ayun. Eto, may tanong naman yung ating isang listener. At iba naman to, patungkol sa kanyang boss. Ang sabi niya, tuwing may message ang boss ko, kahit gabi o weekend, kinakabahan agad ako. Paano ko ba maaalis yung pakiramdam na lagi akong may kasalanan? Kinakabahan dahil pakiramdam niya baka may kasalanan na naman siya bago. Okay Uy, maraming ganito. Pero sino bang boss to? Bakit tumatawag kahit gabi at saka weekend? Parang hindi na yan yata tama yun. Hindi siya tama dahil may batas na you have the rights not to answer or to reply sa mga inquiries ng mga bosses natin after office hours. So regardless kung ano oras natapos yung trabaho mo. So within office hour dapat siya nag-uutos, nagbibigay ng mga added work o added tasks. Ngayon yung feeling mo na baka may mali, no? Siguro naging kultura siguro ng boss na to na ang mga nakikita niya o napupunan niya sa'yo, dinadaan sa tawag o sa chat o sa text na mali, no? Mali, hindi tama. Sana nakikinig si boss, no? Sana ma-address din siya during the office hours. Kung hindi man na-address niya yung araw, the whole day, nakalimutan because busy o maraming na prioritize, kinabukasan. Next working day. Next working days. Para si employee, no? Kami mga empleyado, yung sinasabi namin after office hour, ma-enjoy namin na magre-relax kami. Although mga teachers talagang hindi talaga ma-relax. May gagawin pa rin mga lessons, no? Prepare pa rin, mag-check. So pero sa parang ikaw ay 8 hours a day na bounded. At sinasabi naman ng DOLE na dapat may karapatan ka. So hindi ka pwedeng
pagalitan, no? Sa bagay na yun. Oo. Pero pag oras ng trabaho, trabaho talaga. Oh, dapat. Lahat. Oo. Lahat ng gusto niya sabihin. Lahat ng gusto niya Ipa, ibigay na task. ayon dun sa labor code, ano? Oo, sa labor Oo. code. So, pwede ka hindi mag-reply. Pwede mo bigyan ng copy yung boss mo. Ako kaya lang, baka yung boss mo di ganun ka open-minded. No? Oo. Baka offensive sa kanya. Pero Kung meron chat, may tawag, pwede ka hindi mag-reply. Pwede mo hindi ka mag-answer ng phone. Tapos kinabukasan, ikaw na mag-initiate. Boss, pasensya na, hindi ko nasagot, hindi ko na-reply. Kasi may ginagawa ko, yung anak ko, tinututorial ko, nagluluto ko, pero so boss, ano po ba yun? Huwag kang kagad mag-assume na papagalitan ka. Oo. Tsaka sa tingin ko, meron ng mental health law, kasama rin dun sa ni-review ng Department of Labor. Hindi ka dapat kagalitan ng iyong boss. Kung sa trabaho lang, professional kasi. Tama. Ang professional na pakikitungo sa empleyado ay hindi dinadaan sa emosyon, hindi dinadaan sa galit. Exactly. Ano yun? Meron ng batas na kasama yun sa harassment. Yung kapag kaya huwag kang matatakot na kung ano man yung kasalanan mo, hindi pa nasa level ng krimen. Pagka sa trabaho, i-evaluate yan. Marami tao na natatakot dahil baka nag-fail sila sa trabaho. Pero alalahanin niyo, kung meron kayong pagkukulang, hindi pa makaklasify na krimen. Unless na talagang krimen nga yung ginawa mo. Matakot ka kung krimen. Kung hindi naman, hindi ka dapat parang tratuhin na may krimen ka nang nagawa. Harassment yun kapag ganun na nangyari. Coach Pilo, yung sa tanong niya, parang paano ko ba maalis sa pakiramdam na lagi akong may kasalanan. Baka kasi naging culture ni boss o ni superior na kagalitan siya through text or chat or calls. So baka kasi ang utak kasi natin pag frequent, yung madalas na nangyayari na nararamdaman natin. So kahit naman yung call ay happy birthday greetings sa kanya ng boss niya o chat, parang feeling niya yun nga kasi nga naging madalas yung pag ganong klaseng boss, may buhay naman ako, boss. So, kahit sa Christian organization, na-experience ko yan na madalas yan. Na bibigyan pa rin kami ng task kahit oras na ng pahinga at sasabihin deadline. So, ginagamit yung word na deadline. Ang mga empleyado naman, dahil nga Christian ministry, for the Lord, isa na abuso. So, kung ang payo ko sa'yo, wag mo muna sagutin, wag mo na replyan, until such time, i-condition mo yung sarili mo bukas. Kinabukasan, pwede ikaw mag-approach kay boss. Boss, pasensya na, hindi ako nakapag-reply. Ano po ba yung ating pag-uusapan? Ano po ba yung message nyo? Yeah. Tapos, pwede mo sabihin kay boss, kasi pag after office, talagang hindi na ako masyadong tumitingin sa phone ko kasi focus na ako sa family ko, sa pag-aasikaso. Siguro, kung mabubuksan ko yung madalas bago ko matulog o kaya sa pagod ko na, hindi ko na nabubuksan. Kaya bukas ako na lang nababasa. O hindi ko na naman kaya mag-reply ng Kasi post. naman, tama lang naman na kunwari, ang isang boss ay may papagawa within working hours lang. At kung hindi umabot, sa susunod na working hour. Hindi pwede yung hahabol mo pa. Overtime yun. Kung papa-overtimein mo, babayaran mo talaga dapat yung overtime ng tao. Sana ito yung maging malinaw. Especially sa mga Christian organization na after work, ay para na sa empleyado nila yan. Sa family, personal. Kasi yung 8 hours na tutok sa trabaho, ano na rin tedious na, nakakapagod na rin yan. So yung after work, yun yung paraan nila mag-break, mag-release. Lahat ng tao. I-condition yung sarili nila. Kasi nga uuwi na ng bahay yan Ayaw nilang dalhin yung burden pagdating sa bahay. So sana yung mga bosses, sila yung makaramdam ng ganong klaseng burden compassion na, para sa compassion and kindness na, after office kasama ko to buong araw, nakalimutan ko pa, bukas na lang. Baka si boss mo wala ding buhay sa bahay. Anyway, ingat-ingat. Well, masyadong madami tayong dapat pantalakayin pero kulang tayo sa oras. But we will pray for you, Teacher Rolling, i-request ko po kayo na pag-pray niyo po yung ating mga listeners, okay? So, please go ahead. So,
Yung mga sinabi namin payo, ito'y galing lang sa aming experience and kapasidad na tingnan yung sitwasyon. No? Mm-hmm. So, ang mga sitwasyon nyo talaga ay tutugunin talaga na panalangin. So, yung luluhod ka talaga sa Panginoon. And find a person na malapit sa'yo, na nakakakilala sa'yo. Kasi hindi ka namin kilala eh. So, marami pasama kami ng follow-up question para mas maging fit Yan. and appropriate yung sagot dahil nga hindi kilala. So, find a person. Kung may virgin kang ganito, find a mature Christian, mga kasama mo sa Bible study o Bible study leader o pastor na nakakilala sa'yo para alam niya i-address na specifically and appropriately. So, huwag kayo malungkot, isama po namin sa panalangin ngayong gabi. Sige. At inanyahan po namin kayo pumikit, manalangin, at iluhod to sa ating Panginoon. Lord, we thank you so much sa opportunity to minister sa mga kapatid namin sa panalangin. At salamat din sa Banal na Espiritu na sumama kapag fellowship sa amin. Again, Lord, we acknowledge na kami ay mahina. Hindi kami perfect. We're not in the authority. Hindi rin kami expert sa mga personal issues sa pagdadaanan ng mga kapatid namin. Sa mga nakikinig. Salamat sa kanilang paghihingi ng payo o pagbibigay ng mga tanong. Alam namin na wala silang malapitan o wala silang matanungan. O ito yung pinakamabilis para maihayag yung kanila sa loobin. Indalangin namin na kapatid na pakiramdam niya, no? Kahit may trabaho siya, wala siya narating. Ang kaisipan po na gusto namin baguhin na nararating mo na yung mga hindi pa nararating ng iba, yung may trabaho at nagiging bahagi ng suporta sa family. Isa rin na ayaw na umatin na reunion dahil naikukumpara siya. No? Dalangin namin, Lord, na ang kaisipan na naikukumpara siya, hindi ko alam kung validated na narinig niya o nararamdaman niya lang. Ano ba sa dalawa ngayon kung nararamdaman niya o narinig niya. Pwede niya bago iisip niya na nandoon ako hindi para alamin yung aking resume o aking mga narating. No? Nandun ako para maging blessing, encouragement at kasiyahan ko makita ang aking mga kamag-anak na hindi ko nakikita ng matagal at babalikan namin yung mga masasayang alaala namin na kami mga bata pa. At alamin din yung mga magulang o mga mas adult o mas matanda sa kanila mga sitwasyon. So isipin niya na bahagi siya ng reunion para ma-unite ang mga magkakamag-anak at magkakamahal sa buhay. Yung dalangin namin na ay tatakot siya magkaanak, no? Lord, sana more than the fear, yung excitement na siya ay mapagkakatiwalaan mo ng isang buhay. Na alam naman natin, Lord, na ang buhay ay mahalaga. At hindi lahat nabibigyan ng anak. So bago niya i-resist ang opportunity, ay panalangin niya na palitan to ng Panginoon ng excitement. At again, in fear ay part ng human nature. Pero the fear na nilalagay mo sa puso niya, Panginoon, alam ko yun yung gagamitin mo opportunity para yung faith niya lumusog. Lumakas at tumapak. So ipagkatiwala niya yung bata o yung anak na maibibigay mo sa kanya. At turuan mo siya na labanan yung takot at harapin yung excitement. Yung joy na ang anak ay regalo mula sa iyo. Ipanalangin din namin na yung natatakot siya mag-retire, it's a natural human fear pa rin, Lord, na mawawala yung kanyang identity. So Lord, yung excitement na siya ay magkakaroon ng bagong yugto ng buhay niya, no? May mga stages ng buhay. Salamat dahil naabot niya yung retirement. Yung iba talagang hanggang ngayon, pinapaharap yan. At dalangin ko, Lord, na ikaw pa rin yung magmawak sa mga panalangin na to. Lord, dalangin namin lahat ito sa mga nakikinig at umaasa na ikaw yung sasagot pag may minister at magbibigay sa kanila ng kapanatagan. Salamat po sa opportunity ng Heartline na ma-invite ako kay Coach Pilo. Sa lahat na nakikinig, Lord, ikaw na po ang kumatagpo sa kanilang pangailangan. Ikaw rin mag-bless sa mga nananalangin para sa ministeryo ito. Marami pang maabot, marami pang ministeryohan. Lord, salamat po lahat ng ito'y binabalik namin sa aming dakilang Diyos, tagapaligtas, manginibig, ang patuloy na nag-aaliw sa amin at nagbibigay sa amin ng kapayapaan, pag-ibig at pagkilala sa aming katayuan. Sa pangalan ni Jesus.
Amen. 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 Ayan po mga kaagapay, salamat ha. Teacher Rolin, salamat sa Salamat pagiging din, guest Coach namin. Pilo. At kung sakaling meron pong gusto magpa-counseling sa inyo, paano ho ba kayo makokontak o makokonect? Ang aking Facebook account is Rolin Rufo Balinas. Ayan. I guess baka pwede i-type ni Coach Pilo Oo. later sa Oo. sa comment box. Or makipag-connect ka kay Coach Pilo kung Kung gusto gusto niyo pa. lang sa akin. Oo, Kasi siya yung sure. may mas connected kayo sa kanya. Okay. Napakadali naman niya akong i-chat o Oo. tawagan. Yan. Para sa mga kaming taga Malabon. Kaya Mm. anytime, pwede kami mag-connect. Ayan, maganda talaga na makakonekta kayo. Doon sa mga guro dyan na mayroong pinoproblema, mga ganyan, pati sa mga estudyante, kung may gusto niyo konsultahin. Online ka, no? Teacher, Online, counseling. kung within the area, pwede tayo magkita. Oo. Oo. Kung lalaki, mas better. Kung Mm. babae, I guess magsama kayo ng Oo. isa Tama, pang babae o isang lalaki. may ethics na pina-follow Oo. tayo, no, sa counseling. So, yun. Kaya mo, Teacher Rolling, kung kailangan mo ng lugar, pwede ka namang makagamit dito sa aking mga kasama dito sa Back to the Bible. Dahil kasi sa Back to the Bible, mayroong clinic doon, pwede niyong bisitahin. Face-to-face ako nagko-conduct doon. So, pwede ka rin gumamit doon para mag-face-to-face din doon. Ano? Ayan. Total, nabanggit ko na ang Back to the Bible. Hi doon sa mga aking mga kasama doon ng mga doktor, kay Dr. Ken Villanueva, ang ating cardiologist, Dr. Myra Ngo, ang nephrologist, Dr. Carmela Encarnacion, Dr. Maria Luisa Ako, ang OB-GYN, si Dr. Encarnacion ay sa psychiatry, si Dr. Brandy Macali, ang ating ENT, Dr. Brigida Sales, ang ating dentist, sila Dr. Abby Del Mundo, Jade Del Mundo, at Love Del Mundo, mga ophthalmologist natin sila, at si Dr. Cynthia Del Mundo, ang ating optometrist. Si Dr. Geraldine Emperador, ang ating dermatologist. Si Dr. Shirley Tomas sa pedia. Si Dr. Cynthia Fabregas, ang ating diabetologist. At si Dr. Dong Fabregas, ang general surgeon natin. Sila ang kasama ko po doon sa Back to the Bible. At siyempre, kung kailangan niyo makapag face-to-face counseling, ito nga si Teacher Rolin, yan, makakasama natin yan pag may time kayo, no? At pabati kay Lydia Kagalawan, Percy Nicolas, D.I. Bernardo, Annalyn Apolinario at Minda Superable, mga kasama naming nurses doon sa Back to the Bible. Ay, salamat sa inyo, no? Mga pagpapala sa inyo. Well, Teacher Rolin, thank you very much. Thank you. And God bless sa'yo. Alam mo, Teacher, merong tema itong ating pinag-usapan ngayon tungkol sa pagiging magulang tungkol sa pagiging magkakaroon ng anak. At lalo doon sa umpisa nating pinag-usapan yung tungkol sa safety ng mga anak natin, ano. Kaya ipanalangin natin maigi at bigyan natin ng tamang panahon, tamang pagbibigay ng akmang aksyon para sa ating mga anak. Hindi dapat katakutan ang mga bagay na nangyayari at nagaganap sa atin, ano. Hindi dapat matakot tayo. Pero andun yung kalinga. Sa bawat isang tao na isang bata, laging hinahanap yung kalinga at yun ang nagiging tulay para masagip natin ang kanilang buhay. Alam naman natin mga kapatid, na kapag ang isang tao ay lumaki na mayroong pagmamahal, mayroong grasya at biyaya, mayroong tamang disiplina na mapagmahal na disiplina, hindi yung parang alipin o inalipin mo ang iyong anak. May tamang paraan kung paano mahalin ang anak. At pinoprotektahan natin din sila sa disiplinang matino at maayos. Kasi yun nga ang sinasabi ng Biblia, do not spare the rod for your child so that they may know the way that they will go. So train up a child in the same time dahil kailangan nilang mabigyan ng gabay. At hindi puro utos lang, kundi kalinga at gabay. Parang si Teacher Rolling. Makadagdag. Oo. Lagi ko sinasabi sa magulang, sabi ko sa mga magulang, sabi ko, ang paaralan po, no, huwag niyo pong asahan na gaganda ang pag-ugali ng inyong anak sa paaralan kasi nagsisimula ito sa tahanan. Sa tahanan talaga. So, ang kaya namin ituro, matuto sila magsulat, magbasa, magkwenta, pero yung pag-ugali, hindi namin kakayanin kasi nabuo na siya sa bahay.
At ang paaralan, ini-enhance na lang ano yung nabuo sa mula sa tahanan. Pagdating sa pag-uugali, tamang pagkilos, tamang pagtingin sa pananaw sa buhay, sa tahanan. Kahit ang Biblia sinasabi, no, ang magulang ang inatasan, no, na mag-disciple sa kanyang anak. Sa kanyang anak. At sana ang simbahan din palakasin yung mga programa para sa magulang at sa mga estudyante o anak. At pati paaralan, sana magtulong-tulungan tayo para manumbalik yung tamang pagpapahalaga. Huwag niyong tatanggalin ang Diyos sa buhay ng mga anak natin. At kapag nawala yung Diyos sa kanilang buhay, hindi na nila maintindihan kung sabihin ng may kaluluwa, may kapwa, may mga pagpapahalaga sa pagmamahal sa iyong magulang, sa mga taong nakapaligid sa nga. Tulungan natin silang gano'n. Ang hamon ko sa mga guro na Christians, kung ikaw ay not necessary as a church leader, no, as individual teachers, mag-create kayo ng platform na maibahagi ang salita ng Diyos sa inyong pagsisimula ng klase at pananalangin. Pangalawa, kung may mga opportunity mag-Bible study, i-take advantage nyo. Maraming bata, no, sila mismo yung nagtatanong sa akin, Sir, kailan yung Bible study natin oras sa saan lugar? So, huwag niyo isipin na ayaw. Isipin nyo na mayroong gusto. At wala silang avenue na mapupuntahan. So, ganun lang po, no? O mga guro, samantalahin natin habang nasa classroom tayo na sila ay imbitahan sa mga gawain. Ayan. Salamat mga kaagapay at patuloy tayong magtulong-tulong mapakilala ang Panginoon sa lahat ng ating mga kasama. Kaya kayo mga kaagapay, salamat sa inyo at pagpapala sa inyong lahat. At syempre, gusto kong pasalamatan din yung mga kasama natin sa broadcast dyan sa Bokawi Transmitter site. Sila mga ProdTech, si on duty natin si ProdTech Benjo Morano, Nat Peralta, Jonathan Reyes, Benji Mosura, and Reggie Villena. Ang ating mga RTV team, si Aileen Valdez, Angelica Calayag, Bong Chica, tsaka si Jabez Mancho. Siyempre, si engineer on duty, si Kuya JV Taba. Hello, Kuya JV. And ang ating PA, si Kuya Phil Lagtapon. Salamat sa inyong mga pag-assist sa akin. Mga kaagapay, salamat sa isa na namang episode natin. Magkita-kita tayo muli next week. Pero ang Heartline ay tuloy-tuloy mula Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 9:30 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. At sa inyong lahat ay pagpapala sa inyo, makilala nyo na ang Diyos ay mabuti. Ikilala nyo maigi. Get to know who God is. And then you'll see. See you next time. God bless and take care. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.